Naging maayos ang pagsasama nila ni Sid bilang mag-asawa. Halos 5 buwan na rin silang nakatira sa iisang bubong. Akala niya ay mahirap ang buhay may asawa dahil baka magkasawaan agad kayo. Hindi niya kailanman naramdaman yon kay Sid at sa tingin niya ay ganun din ito sa kanya. Andun kasi lagi ang pananabik nila sa isa't isa. Mas nagiging mapusok at mainit nga ang gabi nila habang tumatagal. Lately nga lang ay naging abala si Sid sa schoolworks at sa trabaho sa kumpanya ng mga ito. Hindi niya alam kung inoobliga ba ito ng ama nitong dumiretso ng opisina sa tuwing wala itong pasok. Kahit kasi maaga ang out nito sa school ay gabi na ito nakakauwi sa unit dahil sa opisina ito dumediretso. Kahit naman mukha itong pagod lagi ay may kakaibang lakas naman ito kapag magkatabi na sila sa kama. Wala naman siyang problema sa pagbabago ng uwi nito dahil naiintindihan niya. Graduating na kasi ang lalaki kaya't pressured na rin ito sa mga projects sa school. Dumagdag pa ang trabaho sa kumpanya ng pamilya nito. Kahit siya ay abala na rin sa school dahil malapit na namang matapos ang semester na yon. Excited na siya para kay Sid. Gagraduate na ito at gusto niyang pag-isipang mabuti kung ano ang magandang regalo para sa asawa. Si Chantal ay graduating din sa taon na yon. Dapat ay last year, kaso may mga back subjects ito. Nagiging regular na rin kasi ang usapan nila. Mas madalas ay ito ang tumatawag sa kanya at nagkikwento sa mga nangyayari sa buhay nito. Nalaman nga rin niyang may bago na raw itong manliligaw na gusto nito. Kinikilig ito lagi kapag nagkikwento sa kanya. Masaya na rin siya para sa pinsan. Hindi na ito nagtatanong ng tungkol kay Sid. Sa tingin niya ay naka-move on na nga ito ng tuluyan. Wala siyang pasok sa araw na yon dahil may activity sa school. Gusto niyang sorpresahin si Sid dahil alam niyang nasa opisina ito. May sariling office na ito sa building ng ama. Tinatambakan na nga rin ito ng trabaho ng papa nito. Ang alam niya ay sinasweldohan din ito ng kumpanya na parang isang regular na empleyado. Nalaman niya sa mama ni Sid dati na kapag may gusto itong pag-ipunan, ay tumatambay ito sa opisina para magkapera. Sinasanay na raw kasi ng lalaki ang huwag manghingi sa mga magulang. Kahit pa nga may sariling allowance itong idine-deposit ng mama nito sa account nito buwan-buwan. Hindi nga raw iyon nagagalaw ni Sid. Nabanggit minsan ni Sid sa kanya na plano nitong magpatayo ng sarili nitong business. May napupusuan na raw itong lugar na sikreto muna. Sinimulan na nga nito ang pagpapatayo ng maliit na building. Inamin nitong more than half ng ginastos doon ay tulong ng mga magulang nito. Last year pa sinimulan ang building na yon. Na maliit lang daw talaga kumpara sa pag-aari ng pamilya nito. Hinihintay na lang ni Sid na graduate ito para ibuhos na ang oras nito sa business na sisimulan. Nangingislap ang mga mata ng lalaki sa tuwing kinikwento nito iyon sa kanya. Hindi rin iilang beses na tinanong siya nito kung ano ang nararamdaman niya kung sakaling titira sila sa abroad. Sinasabi niya namang magiging malungkot siya sa simula dahil mamimiss niya ang mga magulang. Hindi pa siya kailanman nahiwalay ng ganun kalayo sa mga magulang. Agad din naman niyang dinudugtungan yun na hanggat nasa tabi niya ito, ay kakayanin niya ang pagka-homesick. As long as magkasama sila ay magiging masaya na rin siya. Minsan ay napapaisip siya kung ang plano nitong sisimulan na business ay sa labas ng bansa nito susubukan. Ni hindi pa niya nakita ang building na pinapatayo nito. Nasa labas ng Pilipinas kaya iyon? Naisip niya agad ang lolo't lola ng lalaki. Sa Europe naninirahan ng mga yon. At doon tumira at nag-aral si Sid ng ilang taon. Sa tuwing naiisip niya ang posibilidad na yon, ay magkahalo ang emosyong nararamdaman niya. Andun ang excitement, saya at lungkot. Hindi pa man sinabi sa kanya ni Sid ay naho-homesick na siya. Parang ang gusto na niyang maiyak dahil namimiss niya agad ang parents niya kahit hindi pa man. Napatingin siya sa malaking building sa harap niya. Isang beses pa lang siyang nakatungtong doon. Ang laki nga pala talaga ng building na pag-aari ng mga magulang ni Sid. Kaya pala masyadong busy ang ama nito. Ang alam niya ay tumutulong sa pagmamanage ng 2 pang kapatid ng ama nito. Nginitian niya ang guard nang pumasok na siya ng entrance. Hindi niya alam pero parang gustong-gusto niyang sabihin na asawa siya ng anak ng may-ari ng kumpanyang yon. Hindi niya tinawagan si Sid dahil gusto niyang sorpresahin ng lalaki. May bit-bit siyang pagkain na niluto niya. Proud na proud siya sa sarili dahil unti-unti ay nag-i-improve ang luto niya. Hindi na nakakahiyang ipakain kay Sid. Dumiretso siya sa floor ng opisina nito. Ang laki pa ng ngiti niya nang maglakad papunta sa opisina nito.
Kakatok sana siya pero naisip niyang surprise nga so bubulagain niya na lang ito. Pinihit niya ang doorknob. Hindi naman nakalak iyon kaya't binuksan niya agad. Inihanda na niya ang malaking ngiti nang mabuksan ang pinto. Pero bigla ring natigilan nang makita si Sid na seryosong nakikipag-usap sa babaeng nakaupo sa upuang nasa harap ng mesa nito. Chantal? Anong ginagawa ng pinsan niya roon? Hindi siya napansin ng dalawa dahil parang may pinapakitang file si Chantal kay Sid. Si Sid naman ay parang nagpapaliwanag kung anong laman ng file na iyon. Napakunot noo siya lalo pa at nakitang naka-formal attire ang pinsan. Para nga itong empleyado rin doon. Andy! Si Chantal ang unang nakakita sa kanya. Ang laki ng ngiti nito na tumayo para salubungin siya. Biglang napatingin din si Sid sa kanya. Nakita niyang pagkabahala sa mukha nito nang makita siya. Napilitang lumapit na rin siya at pinilit ding ngumiti. Niyakap siya ni Chantal at bineso-beso. Pupunta pala si Andy, Sid. Hindi mo man lang nabanggit sa akin. Sinabi mo na ba sa kanya? Nilingon pa ni Chantal lang parang natitigilan pa ring lalaki. Sakalang parang nahimasmasan si Sid. Hindi pa. Tanging sagot nito saka tumayo na rin. Sinabi ang alin. Hindi na aalis ang awkward na ngiti sa mga labi niya habang nananatili kay Sid ang mga mata. Tumigil sa paglapid si Sid sa kanya na para bang nahihirapang magpaliwanag. Hindi ba't graduating na ako this sem? Kailangan kong kompletuhin ang OJT hours ko saka research related sa suppliers and customers. So, pinakiusapan ko si Sid na dito na lang sa company nila ako mag-OJT. Mabuti nga dahil mas napapadali ang research ko. Sid is very helpful. Ngiting-ngiting nilingon pa ito ni Chantal. Bakit hindi man lang nabanggit sa kanya iyon ni Sid? Pati ni Chantal. I forgot to mention it to you kasi nga I'm really busy lately, just like Sid. Minsan ginagabi rin kami ng uwi ni Sid. Kailangan ko kasing maging hands-on sa research ko na ito. This is my only chance to graduate this school year. Parang nabasa ni Chantal ang tanong sa isip niya. Pero si Sid, bakit pinili nitong huwag banggitin sa kanya na andun pala si Chantal sa kumpanya ng mga ito? Araw-araw ba silang nagkikita? Kasabay ba ng pagpasok lagi ni Sid sa opisina ang pag-OJT din ni Chantal? Ipinilig niya ang ulo. Ayaw niyang mag-isip ng kung ano-ano lalo pat maayos ng relasyon nila ni Chantal bilang magpinsan. Isa pa hindi niya naman naaktuhan ng mga ito sa isang compromising na sitwasyon. Siya lang itong mapagduda. I see. Nakangiti na siyang muli nang bumaling ang tingin kay Sid. Si Sid ay nananatiling tahimik. Bakit parang guilty ito? Stop it, Andy. Suway ng utak niya. Oh, you brought food? Pansin ni Chantal. Yep, maikling sagot niya na napatingin pa sa hawak niya. Oh, nagluto kasi ako ng yung paborito ni Sid. Pag may time kasi ako, pinagluluto ko siya as thank you gesture dahil sa tulong niya sa research ko. Alanganing sabi ni Chantal na nilingon pa ang lalaki. Ganun ba? Hindi niya alam pero bumalik yung pagkairita niya sa pinsan niya. I haven't eaten yet. Biglang sumabat si Sid. Can I see it? Parang nagutom ako bigla. Kinuha pa nito ang hawak niya saka siya inakbayan. Sino palang kumain nung binigay ko sa'yo? Biglang nawala ang ngiti ni Chantal nang itanong yun kay Sid. Napaisip saglit si Sid bago ito sumagot kay Chantal. Yeah, nakita kasi yun ni Mrs. Gonzaga kanina. Nauna siyang nag-lunch kasi nga siya ang representative ng Papa sa meeting. By the way, Mrs. Gonzaga is the one assisting me kapag andito ako. Parang pahiram na sekretary ng Papa. Bumaling sa kanya si Sid nang sabihin iyon. Binigay mo kay Mrs. Gonzaga ang niluto ko for you? Napatingin siya kay Chantal. May nahihimigan kasi siyang hinanakit sa boses nito. Nang magkatinginan naman sila ay ngumiti ng bahagya si Chantal sa kanya. I'm sorry, Mrs. Gonzaga thought that I would be attending a lunch meeting today. She didn't know that it would be moved tomorrow. Inubos niya yung niluto mo. She said it was so delicious, by the way. Paliwanag ni Sid. Hindi umimik ang pinsan niya at ngumiti lang din. Ikaw, kumain ka na ba? Ibinaling na ni Sid ang tingin sa kanya. Pakiramdam niya ay siya ang nasa awkward na sitwasyon sa kanilang tatlo. Hindi pa. Sasabayan kasi sana kita pero ihahatid ko na lang din yan. Mukhang busy yata kayo. No, I'm starving now. Samahan mo ko, Han. Care to join us, Chantal?
Saka lang nito tiningnang muli ang babae. Oh, thank you, but no. Kakagaling ko lang sa break ko, right? Babalik na lang ako mamaya. Enjoy your lunch as a couple. Nakangiti na uling sabi ni Chantal saka siya hinalikan sa pisngi. Iginaya na siya ni Sid papuntang mesa nito habang nakaakbay pa rin sa kanya. Hindi siya umiimik. Hindi kasi nawala sa isip niya ang paglilihim nito tungkol sa OJT ng pinsan niya sa kumpanya nila ni Sid. Pinaupo muna siya ng lalaki saka umupo rin ito sa tabi niya. Excited na binuksan nitong baon niyang pagkain para rito. Mukha pa lang ay masarap na. Wala pa rin siyang reaksyon. Mabilis na sumubo si Sid. Pwede ka nang magpatayo ng restaurant, Andy. Nakangiting sabi nito habang ngumunguya. Binola pa siya ng mokong. Muntik na niya itong ikutan ng mga mata. Akala ko ba sasabay ka sa akin kumain? Here. Inilapit ni Sid ang may lamang kutsara sa bibig niya. Iniiwas niya ang muka. Busog pa pala ako. Maikling sagot niya. Natigilan si Sid saka siya matamang pinagmasdan. Ibinaba nito ang kubyertos kapag kuwan. Bago lang naman si Chantal rito. 2 weeks or 3 weeks, I think. 2 weeks or 3 weeks? Hindi ba't mga ganun na rin katagal mula nang magsimulang dumiretso ng opisina si Sid kapag wala nang pasok? Sinadya ko talagang wag banggitin sa'yo dahil nga ayaw kong mag-o-overthink ka. Seryosong sabi ni Sid. Overthink? Mas nag-o-overthink siya ngayon dahil hindi nito sinabi sa kanya. Kung hindi pa siya bumisita sa opisina nito, hindi rin ito sasabihin. Andy, hinawakan ni Sid ang isang kamay niya pero iniiwas niya. Basta ang sama ng loob niya rito. Narinig niya ang malalim na paghinga nito. No need to be jealous. Panunuyo na rin ni Sid sa kanya. I don't get jealous, she snapped. Kahit siya ay nagulat sa reaksyon niya. Alam niya na nagiging childish siya ng mga sandaling yon. Wala naman siyang nakitang ginawang masama ang dalawa pero ayaw siyang tigilan ng mga pagdududa niya. Tumayo siya. Aalis na ako. Tumayo na rin si Sid. Kararating mo lang. Ayokong makadistorbo sa'yo. Malamig na sabi niya saka naglakad na palabas ng opisina nito. Andy, ihahatid na kita. Habol nito sa kanya. Saka naman tumunog ang phone nito. Good afternoon, Mr. Yadaw. Yes, Tumingin pa saglit si Sid sa kanya. Yes, I'll be there. Of course, no problem, Mr. Yadaw. I have an emergency meeting with a prospective client. Tatawagan ko na lang si Mang Johnny para ihatid ka. No, kaya ko namang mag-taxi. Agad na tanggi niya. Bumuntong hininga ito saka hinawakan siya sa magkabilang balikat. Mag-usap tayo mamaya, okay? Ayoko nang may misunderstanding tayo. Hintayin mo ako mamaya, uuwi ako ng maaga. Hinalikan pa siya nito sa noo. Medyo lumambot na rin naman ang puso niya pero syempre naiinis pa rin siya. Gusto niya munang i-feel ang inis na yon. Gusto niyang suyuin muna siya nito bago niya ilalet gawang inis na yon. Hinalikan siya nito sa lips na hinayaan niya lang. Iyahatid pa sana siya nito sa ibaba pero tumanggi uli siya. Ubusin mo na yung luto ko sa'yo. Huwag mong ipapaubos sa iba at siguradong malalagot ka talaga sa akin. Umirap pa siya sa lalaki. Tumawa ito sa kahinalikan siyang muli. Hindi ko to ipapatikim kahit kanino. Wala akong ititira sa dala mo. Ngumiti na lang din siya saka nagpaalam na. Sasakay na sana siya ng elevator pero bumalik siya para pumunta muna ng restroom. Kahit pala ang CR ng girls ay malaki. Ilang cubicles din ang andon. Pumasok siya sa isang cubicle. Tumayo siya after linisin ang sarili pagkatapos umihi. Lalabas na sana siya nang may mga yabag ng takong siyang narinig papasok. Your name's Tracy, right? Napakunot noo siya ng mabosesan si Chantal. Yes? Sagot naman ng babaeng tinanong nito. Hindi niya itinuloy ang paglabas ng cubicle. You were asking for Mr. Lucero's number? You were asking for your boss number? Bakit? Nakaka-intimidate ang boses ni Chantal. Joke lang naman yon. Bakit ka ba nagagalit? Hindi ba trainee ka lang dito? Ako yung regular dito, miss. Parang lumakas bigla ang loob ng kausap ni Chantal. Really? Kaya nagmamalaki ka? What if sabihin kong girlfriend ako ng boss nyo? Magmamalaki ka pa rin ba? Natigilan siya lalo sa narinig. Narinig pa niyang pagtawa ng tinatawag nitong Tracy. Lahat ng empleyadong babae rito na single ay inaakong boyfriend si Sir. You?
Bago pa magka-eskandalo ay lumabas na siya ng cubicle. Chantal! Tawag niya agad sa pinsan. Nakita niyang pamumula nito nang makita siya. Agad namang umalis ang empleyado bago pa ito madumog ni Chantal. Nag-inhale at exhale muna ang pinsan at pinaypayan ng mga kamay ang sarili. Are you okay? Nakuha pa niyang itanong. Nang kumalma ito ay sakalang ito nagsalita. I'm sorry if you have to hear all of that. Mula kasi nang mag-training ako rito at mag-volunteer for my research. Ang dami kong nakikitang lumalandi kay Sid. Since wala ka rito para makita ang mga yun ay ako nang gumawa ng hakbang para tumigil sila. I'm sorry if sinabi kong boyfriend ko pa rin si Sid. Gusto ko lang kasing sila na mismo ang lumayo. Alam kong hindi pa kayo ready na ipaalam sa lahat na kasal na kayo. Tumangutangulang siya saka naghugas ng mga kamay. Don't worry, Cass. Aawayin ko ang lahat ng lalandi kay Sid. You really don't have to. Hindi naman sila papatulan ni Sid. Malaki ang tiwala ko sa asawa ko. Confident na sabi niya. Ayaw niyang malagay sa alanganin ng asawa dahil lang sa pagiging overprotective ni Chantal sa feelings niya kuno. Hanggang ngayon ay hindi pa rin kasi niya maibigay ang buong tiwala uli sa pinsan. Lalo na ngayong narinig niya ang mga pinagsasabi nito sa empleyado. Bakit nagngingit-ngit ito sa selos gayong wala naman sila ni Sid? Anyways, those bitches are nothing compared to your beauty, Andy. Nakangiti nang sabi nito. Niyakap pa siya ng babae. Tumunog ang phone ng pinsan na sinagot nito. Look! Yep, tuloy ang dinner natin later. Sure. Sunduin mo na lang ako rito sa office, okay? Parang kinikilig na sabi nito. Nang maibaba nito ang phone ay para itong teenager na pinansin ng crush nito. That was Luke, the one I told you about. I really like him a lot. Baka sagutin ko na siya mamaya. Biglang na-guilty tuloy siya dahil pinag-iisipan niya na naman ito ng masama. Ipapakilala ko siya sa'yo kapag boyfriend ko na siya, ha? Hindi nawawala ang ngiti nito. Ngumiti na rin siya. Masaya siya para sa pinsan. Hindi naman talaga mahirap para kay Chantal ang makahanap ng lalaking magmamahal uli rito. Tinigilan na niya ang pagdududa sa layunin ng babae kung bakit doon ito nagtitraining sa kumpanya ni Sid. Sid's POV. Kanina pa siya gising pero hindi pa rin siya umalis ng kama. Matagal na nakatitig lang siya sa magandang mukha ng babaeng himbing na himbing ang tulog sa tabi niya. Maingat na hinahaplos niya ng kamay ang pisngi nito. Dahan-dahang inilapit niya ang mukha rito para dampian ito ng halik sa mga labi. Mabilis na inilayo niya ang mukha nang kumilos ito at umungol ng mahina. Tuwing weekdays ay laging nagigising ng maaga si Andy para makapagluto na ng almusal nila. Naa-appreciate niya ang lahat ng effort nito. Ginagawa nito ang lahat para maging ulirang asawa kahit sa batang edad nito. Andoon uli yung guilt. Hindi iyon nawawala dahil alam niyang niloloko niya ito pati na ang mga magulang niya. Nahihiya siya na pati ang parents ni Andy ay kinutsyaba niya sa fake na kasalan nila. Nung mga panahong yun ay nag-aalala nga talaga siya. Hindi lang para kay Andy kundi pati na rin sa sarili. Nalulunod pa siya ng galit at sakit dahil sa pagtataksil ni Chantal noon. Alam niya rin sa sarili na hindi pa talaga tuluyang naaalis sa puso ang babae kahit decided na siyang kalimutan ito. Ayaw niya kasi talaga iyong iniiputan siya sa ulo. Hindi siya nagbibigay ng second chance para sa pagtataksil. Napatingin uli siya sa maamong mukha ni Andy. Napangiti siya. Hindi niya alam pero nagsimula ang kakatuwang damdamin niya rito pagkatapos ng kasal-kasalan nila. Nagagandahan na siya rito kahit nung bata pa ito pero hanggang doon lang. Hindi niya hinayaang ma-develop yun dahil nga ang bata pa nito nung mga panahong yun. Nang magdalaga ang babae at nahahalata na niyang matinding pagkakrush nito sa kanya, ay lagi niyang pinapaalalahanan ng sarili na huwag mag-take advantage sa pagkakagusto nito sa kanya. Iniisip niya na lang na parang kapatid niya ito kahit pa nga ipinagkasundo na sila ng mga ina nila. Nang dumating si Chantal ay tuluyan na nga nahulog ang loob niya sa pinsan nito. Mas natuon ang atensyon niya kay Chantal. Ayaw niyang malaman yun ni Andy dahil alam niyang masasaktan ito. Hindi siya sigurado kung kailan nalaman yun ng babae, pero napansin niya ang biglang pagdistansya nito sa kanya. Nabahala siya dahil hindi siya sanay na hindi pinapansin ito. Mas lalong nadagdagan ang pagkabahala niya ng mapabarkada nga ito. Nakita pa niya ang pag-iba nito ng ayos at pananamit. Malakas ang kutob niyang malaki ang kinalaman niya sa parang pagre-rebelde nito. Ilang beses na rin nilang pinag-awayan ni Chantal si Andy. Lagi itong nagsiselos kay Andy sa hindi niya malamang dahilan.
Dahil ayaw nga niyang lumala ang away nila ni Chantal, ay hinayaan na rin muna niyang distansya sa pagitan nila ni Andy. Though lagi naman siyang nakikibalita sa mga pinagagawa nito sa buhay. Minahal niya talaga si Chantal kaya nga inaya niya ito ng kasal. Handa siyang magtanan kasama ito at magpakalayo. Plano niya na kapag pumayag ang babae na makasal sila kahit sa West, ay sa Europe sila maninirahan. Andun na ang planong yun sa likod ng utak niya. Kaya nga ang mga naipon niyang pera at mga komisyon niya kapag nakakakuha siya ng kliyente sa kumpanya nila, ay ginamit niya para bilhin ng maliit na property na binenta ng kakilala ng lolo niya sa Europe. Pinahiram din siya ng lolo niya ng pandagdag para mabili ang building na yon. Successful na contractor kasi ang lolo niya sa Europe at magre-retiro na ito next year. Ang mga existing clients nito ay plano nitong ipasa sa kanya. Kaya nga malakas ang loob niyang magsimula ng business doon. Ibibigay na lang sana ng lolo niya ang building at ito ang bibili pero hindi siya pumayag. Ang gusto niya kasi ay sariling pera niyang ipinansimula niya ng business niya. Ang dinagdag nito sa pambili ng building niya ay babayaran niya ng paunti-unti. Kung pumayag si Chantal bago ang nakatakdang kasal nila ni Andy sa 18th birthday nito, ay siguradong nasa Europe na sila ni Chantal. Pareho silang hindi nakapagtapos ng pag-aaral nila dahil mapipilitan silang huminto. Ang plano niya naman ay ipagpapatuloy nila ang pag-aaral sa Europe. Kahit pa magsisimula na naman silang muli or madadagdagan palalo ang taon sa pag-aaral. Nang maisip ang maaaring senaryo kung umoo agad si Chantal sa alok niyang kasal ay parang nabunutan siya ng tinik. Parang ipinagpapasalamat niya na hindi nga ito pumayag agad sa alok niya. Tinitigan niyang muli ang natutulog na si Andy. Masaya siya sa naging desisyon niya. Ang tanging nagpapahirap sa kanya ngayon ay ang kaalamang hindi totoo ang kasal nila ng babae. Ang deal ay after 1 year pa sila magpapakasal ni Andy sa simbahan. Pero minsan ay may urge siyang dalhin na sa West si Andy at magpakasal doon ng hindi na ipinapaalam pa sa parents nila. Gusto na niyang totohanin ang kasal nila. Na-realize niya iyon nung makita niya itong kasabay ang lalaking nakita niyang kasama nito sa bar. Naisip niya bigla na wala pa talaga siyang karapatan kay Andy. Bigla siyang nakadama ng takot. What if maisip ni Andy na mas gusto nga nitong lalaking yun? Ni hindi siya sigurado kung naging boyfriend nga yun ng babae. Kung totoong kasal nila, hindi siya mangangamba ng ganon. Napaisip siya ng matagal. Hindi na niya kayang maghintay ng 1 taon para pakasalan ng totohanan si Andy. Pagka-graduate niya kasi ipaprocess na niya uli ang mga kakailanganin para lumipad ng Europe. At magsistay doon ng matagal-tagal dahil nga sa sisimulang business. Ang pananatili niya roon ay magdedepende sa takbo ng business niya. Ang plano niya ay dalhin si Andy doon at magsasama sila bilang totoong mag-asawa. Natatakot din kasi siyang hindi pumayag ang parents nito. Lalo pat hindi naman talaga sila totoong kasal. Pakakasalan niya si Andy after ng graduation niya. Biglang napagdesisyonan niya yon. Sa simbahan niya ito gustong pakasalan ng totohanan. Alam niyang mahirap mag-prepare ng kasal sa simbahan ng ganun-ganun na lang. Hahanap na siya agad ng wedding planner. Ang bahay na pinapagawa niya ay patapos na rin. Kailangan na uli niya magtrabaho double time sa kumpanya nila para sa plano niyang yun. Matagal na rin siyang sinabihan ng ama na pwede siyang magtrabaho sa kumpanya nila kung gugustuhin niya kapag may free time siya. Naisipan niyang simulan ng pagtatrabaho ulit kada matapos ang klase niya. Hindi niya muna babanggitin kay Andy at kahit sa mga magulang ang plano niya. Ang tanging alam ng mga magulang niya ay ang tungkol sa binili niyang building sa Europe at planong pagtayo ng business doon. Hindi pa siya nagbigay ng mga detalye ng plano niya. Ni hindi alam ng mga ito na after graduation ay sisimulan na niyang proseso para lumipad pa Europe. May mga kinontak na siyang caretaker para sa maiiwan niyang bahay at condo unit. Sid, mahinang sambit ni Andy habang nakapikit pa rin. Kinakapa nito ang kama na parang hinahanap siya. Mabilis na yumakap siya rito. Saka masuyong pinagmasdan ng nakapikit pa rin na babae. Hinalikan niya ito sa noo, sa ilong, at sa lips. Tumagal ng ilang segundong halik niya sa mga labi nito. I love you, pabulong na sabi niya. Maging siya ay natigilan sa sinabi. Kusa lang kasi yung lumabas sa bibig niya. Mahal na niya si Andy? Napakunot noo siya. Ganun kabilis na biglang nabaling dito ang damdaming yun? What if dati pa niyang mahal ito pero hindi niya pinapansin dahil bata pa ang babae? Ngayong nasa wastong edad na ito ay maaaring kumawala na rin ang totoong nararamdaman niya kay Andy. Nakita niya ang pangngiti ni Andy kahit natutulog pa rin. I love you, Sid.
Nagsalita ito kahit tulog na para bang narinig ang sinabi niya. Napasinghap siya. Bumilis ang tibok ng puso niya. Kakaiba ang dating ng sinabi nito sa puso niya kahit tulog ito nang sabihin iyon. Pinigilan niya ang sarili na gisingin nito para ipaulit ang sinabi nito ng gising na ito. Gusto niyang manigurong totoo sa loob nitong sinabi at hindi bunga ng panaginip lang. Andy, tawag niya sa pangalan ng babae. Kumilos ito para lang ibaon ng mukha sa dibdib niya. Niyakap niya ito na mahigpit at hinayaan itong matulog pa. Kada magising kasi si Andy ay lagi itong natataranta. Kulang na lang ay dederetsyo na ito ng kusina para magluto kahit kababangon lang. Takot kasi itong malate siya sa school. Ayaw din itong umalis siya nang walang breakfast. Hinawakan niyang pisngin ito saka tinitigan ito sa mukha. I love you. Mas malakas na kaysa bulong ang sinabi niya saka hinalikan ito sa bibig ng mabilis. Tanging isang kumot ang pinagsaluhan nila nang nakatakip sa mga katawan nila.